Hello, magandang araw. Sa pagpapatuloy, magbigay tayo ng sample naman on how we do the procedure number 3. Stated here sa ating procedures na kapag nag, nag, ah, nag-convert tayo ng planar force system into a force couple system, titignan daw natin kung ano yung ah, yan, posisyon ng equivalent force itong letter C. No? Kung hindi siya zero, okay? Kung hindi R, yung R hindi zero, or yung couple resultant hindi zero, so we can locate or change the line of action of the resultant force with a distance D from point O. So, ang gagawin mo lang daw, i-divide mo lang si CR over R. So, hindi na siya dadaan sa point O. So, tignan natin dito sa sample na to. So, we have a backhoe na, or sorry, arm of an excavator or backhoe. Mayroon siyang mga forces. Load ng lupa, yung puwersa ng 50 kN, yung 80 kN na nagte-translate dun sa pivot, and the rotation 350 kN. So, tandaan natin mayroong couple. So, para siyang katulad nung sample number 1 ko. So, ngayon, ganun pa rin naman, kukuha tayo ng equivalent resultant force and equivalent resultant couple. So, simulan ko sa resultant force. Gawin natin na mas mabilis to since may pattern ka na. So, lahat ng summation forces along X is going to the right, positive. I-accumulate mo lang lahat yun. So, una, si 80. No? 80 cosine 40. Tapos, obviously, yung 50 kN minus. Okay? Going to the left. So, we have 11.284. That is going to the right. Punta naman tayo sa Y. So, sa RY, yan. Ang mga RY is ito. 80 sine 40. And we have 60. Okay? So, 60. Oops, may technical tayo ha. 60 minus 80 sine 40. So, simplify, we have 8.577 going down. So, obviously, ang resultant mo ay fourth quadrant ulit. So, we have 14.174 kilonewtons. Pattern ulit, kunin natin yung toong posisyon niya. So, 37.2. Yan. Drawing natin. Yan. So, nakalagay siya actually muna sa point O. Kung tutusin ha. Yan. Pero yung sense ng direction niya na 37.2, hindi naman daw magbabago yan. So, ganyan talaga yung inclination niya. Okay? Kaya lang, tingnan muna natin sa resultant couple. So, resultant couple is mag-take tayo ng moment sa O. Yan. Summation moment sa O, yan yung CR. Pero lahat ng counterclockwise sa akin ay positive. Ano ba yung magka-counterclockwise? So, una, patay si 50. Hindi na siya magmo-moment. Dadaan siya sa O eh. Pangalawa, patay si 80 sin 40. Hindi siya magmo-moment. Dadaan sa O. So, dalawa lang po na force ang magmo-moment. Si 80 sin cosine 40 tsaka si 60. At meron pa yung 350. Okay? Na-couple lang dati. So, since aking ina-assume na counterclockwise positive, so we have 350 as our first couple. So, 350, tapos magte-take ng moment si 80 cosine 40, no? Papunta sa O. Yan ang ikot niya, ganun, no? Clockwise. Ayan. Treat mo na parang circle, tapos center si O. Radius 3.3. Nakakita? Next, 60.
taking moment at O, we have moment arm 3. Final answer is negative 32.24. Now, yung negative 3.24 indicates that we have clockwise couple. Okay, resultant. Alam na natin yung dahilan, no? So, now, ang sinasabi ko ngayon, ililipat natin si R sa talagang posisyon niya kasi hindi nag-0 si resultant, tsaka hindi naman nag-0 si CR. So, ang gagawin daw natin, i-divide mo lang daw yan. CR divided by R. So, ibig sabihin, hindi sa point O dadaan si resultant, kundi lilipat siya ng posisyon, something d distance from point O. So, perpendicular distance. So, ganito nga yung nangyari. So, 2.27 ang distance niya mula sa point O, perpendicular, tapos si R hindi nagbago ng inclination. 37.2 pa rin. Yan yung hinihingi ng problem na to. Determine the resultant and show your answer on a sketch of the coordinate system y and x. So, that is example number 3. So, nasolve na natin yung tatlong procedure. Now, bibigyan kita ng panibagong sample ha. Na this time, masatisfy naman natin yung procedure na to. So, sabi niya, kapag na-convert na natin into components, ay into equivalent force couple system, titingin tayo ng mga possible outcomes. Nag-0 ba si R? Nag-0 ba si couple resultant? Tapos may mga ganito siyang mga cases. So, sa procedure 3, okay na tayo dyan. Napakita ko na sa inyo yung sample. So, paano naman kapag nag-0 si R or nag-0 si couple resultant? So, that will be shown here sa problem na to. So, the resultant of the force system in the given figure is 500 pounds each. Okay? This time, given na si couple resultant. Siya naman ngayon ang given. Tapos ang nawawala naman is yung mga forces. So, di nawawala. Unknown. Okay? So, determine P, Q, and C. Okay? So, ngayon, si couple C, ayan siya. Nagka-clockwise siya. Couple siya. So, unknown siya. P, unknown siya. Q, unknown siya. So, we have 3 unknowns. Huwag ka matakot sa problem na to, no? Parang ang daming unknowns, sir, tapos ito lang yung given. Hindi. Ang magbibigay sa atin ng hint is yung procedure na number 2, which is 0 ba si R or 0 ba si CR? Okay. Ang unang tanong, 0 ba si CR? Hindi. Binigyan tayo ng CR. 500 pounds each. Ngayon, walang resultant na binigay. Ibig sabihin, purely CR siya. So, our R is 0. So, since CR is 500 pound each and that is depending, all these forces are depending on 500 pound each. Therefore, your R is 0. Thus, Rx is 0. Ry is also 0. Para mag-0 si R. That is very important hint. Okay, that's the clue. Ibig sabihin, kapag nag-take tayo ng resultant sa x, lahat yun equals sa 0. At kapag nag-take tayo ng resultant sa y, lahat yun ay 0. So, therefore, we have 2 unknowns. 2 equations also. We have 2 equations. 2 unknowns, 2 equations. Ang magiging unknown mo kasi sa Rx and Ry is yung P and your Q. Si couple hindi siya kasama, di ba, sa pagkuha ng resultant force. Hindi siya kasama sa X component, hindi siya kasama sa Y component. So, mananatili lang siyang wala. So, okay lang yun.
So, i-resolve muna natin si P at si Q. Okay? So, with that, punta tayo sa summation forces along X. But this time, your Rx is 0. Again, hindi mo ma-appreciate na 0 yan kung hindi mo naisip yung possible outcome number 1. Diba? When R is 0, then the resultant couple is 500 hinge. Anong nagiging tip mo sa problem? Sabi niya, the problem is the resultant of the force system. Ibig sabihin, purely 500 pound-inch lang. Walang R. Buti sana ko ang sinabi niya. The resultant of the force system given is R is equal to 50, CR is equal to ganon. No? Kaso hindi eh. So, automatic may isip mo, okay, pure CR lang. So, 0 CR. Okay, let's continue. So, lagyan mo lang. Since Rx is 0, so 0 is equal to, ano yung mga x component ng mga force? So, actually, hindi ko nailagay dito si hindi ko nailagay si 80. Ayan, pasensya na dun. So, dapat po may 80 po. Plus 80. Yan. So, okay. Tuloy natin. Yan. So, going to the right po is positive sa akin, no? So, unahin ko ngayon is si x component ni P, which is 4 over 5P. Yan. Next, yung Q. The horizontal component of Q is 13 over, that is 5. That is 12 over 13 Q. That is going to the left, so minus. Then last is your 80. Positive, no? So, positive 80. That is equation number 1, anak. So, let's go with the Ry. Going to up. So positive. And, umpisahan natin ulit sa P. This time, 3P over 5. Then, going down si Q, Y component, 5 over 13Q. Minus po yun. So, minus 20 pa. Dahil dito sa 20 na. Okay, so we have two equations, two unknowns. Pwede ka nang dyan, algebra. Okay? Both sides naman may P, may Q, may Q. Okay? Pwede mo nga ilipat muna dito si, si 80 sa kabila. So, para maging negative 80. Mawawala muna to dito. Tapos, ito ilipat mo sa kabila. Para, yan, mawawala to. Okay? So, we have two equations, two unknowns. Bakit ko nilipat? Kasi may tuturo ako sa inyong mode sa sa calculator. So, para mapabilis tayo sa pagkuha ng two unknowns na may two equations. Baliktad. Two equations, may two unknowns. Pwede natin gawin to. Mode 5, then 1. Ulitin ko Okay. Mode 5, equation 5 and 1. Yan. This is the pattern po. Unknown x, unknown y. The value of a is constant a. So, parang ito yon. Kung ito yung x, yung p is x, ang a ko is yung 4 over 5. Now, kung y ko is q, ang constant b is negative 12 over 13. Yan yung pattern mo, ha? Now, yung Cn is the constant value outside the equal sign. Ano ba yung outside the equal sign ko dito? Negative 80. Kaya ako siya nilabas. Okay? So, let's go with the verb 1. So, I will input the value for x is 4 over 5. Then, negative 12
over 13. Sundan nyo lang yung pattern. And then, we have C, negative 80. That's the first equation. Okay? Next, the second equation is the value of P is 3 over 5. Tandaan lang natin kung ano yung inuna ko sa A, dapat yun din yung sa B. Ay, sorry. Dapat yun din yung sa second equation. Lahat ng P mauna. Susunod Q. Ganon. Okay? So, negative 5 over 13. And then, 20. Okay. So, makakakuha tayo dito ng value ng X at value ng Y. Which is, yung X is yung P and yung Y is yung Q initially. So, we have 200X, which is 200P, and 260Y, which is 260Y. IQ. Okay? So, ganyan. Yung shortcut in using calculator. So, we have 200 pounds P and 260 pounds Q. O, di na-solve na natin si P at si Q. Okay? Maganda dito, pwede may rewind. Okay? Kasi hindi mo makukuha sa unang banat yan. Okay, anyway, so let's go with the resultant couple. So, saan tayo kukuha ng isang equation? Walang iba kundi sa resultant couple lang. But this time, we take moment, hindi sa point O ha? Hindi sa point O. Sa point A. Sir, kahit saan ba pwede? Opo, kahit saan kung saan convenient. Pwede rin naman sa B. Okay? Pwede rin sa O kung saan convenient. Pero this time sa A. Anong goal ko ba't sa A? Para mamatay si Q. Hindi siya magbibigay ng moment. Mamawalan tayo ng isang unknown. Pag nag-take ako ng moment sa O, lahat sila gagana. Mas mahaba. Pag nag-take ako ng moment sa B, patay naman si P. Okay lang din. Okay? So, let me do it. So, basta tandaan mo, sinet mo si CR as 500 pound inch, counterclockwise. So, lahat ng positive po ay counterclockwise. So, ilalabas ko na kagad 500. Dati nakaposisyon dyan CR. Pero given siya ngayon. Okay? So, plus. Equals. So, 80 times 4. Okay, 80 times 4. Ano ba yung 80? Ito. 80 times 4. Paano naging times 4? Pag nag-take ako ng moment sa A, that is 4 units. Bilangin mo yung box. 1, 2, 3, 4. That is 4 inch. Okay? That is the perpendicular distance of 82.8. Okay na tayo dyan. Positive siya, so counterclockwise kasi siya. Next, yung 3p over 5. Yung force na to. Bibilangin mo, that is also 6 units adding. Okay? And another force horizontal, 4 over 5p. That is also 6 units from point A. So, itatapat mo siya dito, principle of transmissibility. That is also counterclockwise. Next, we have 20 pounds here. But this time, 3 units yung distance niya, pero ang ikot niya, clockwise. So, tama na clockwise, 20 times 3. Okay? So, negative 20 times 3. Last na po yung couple. Okay? Again, walang moment arm si couple. It's just, lagay mo lang C. Ibig sabihin, couple na siya. Unknown nga lang. So, that is clockwise, minus po. Ayan. So, wala na, no? Yung Q hindi mo ilalagay kasi dumaan nga siya sa point A mismo. Wala siyang moment arm. So, all in all, actually we have P na 200. Pwede mo siyang i-substitute dyan. 200. So, ang unknown mo na lang C. Okay? So, since nagpalit ako ng
ng value dito, 1,440 yung sagot natin. So, let me check that using shift solve. Pwede tayo mag-shift solve na. So, 500 equals 80 times 4 plus 3 over 5, then 200 times 6 plus 4 over 5 times 200 times 6 minus 20 times 3 minus C. At this time, X. Kasi ang in-owner ng calculator natin, X is unknown eh. So, shift solve mo lang. So, 1,440. Okay? So, since positive po yung lumabas na sagot ko dito sa C, tama pala yung nilagay mong assumption na si C is clockwise. And obvious naman kasi sa position niya dito. Okay, so that is example number 4. So, yun. All in all, we have to rely on the concept. Okay, punta lang tayo doon sa procedures. And again, kung meron po kayong tanong, pwede po kayo mag-comment dyan. And kung meron kang gustong ipasolve, meron kang ginagamit na libro, solve, try natin isolve. Pwede po kayong mag-comment dyan. So, inaasahan ko na matututo tayo lagi and mag-practice lagi tayo. Yan, and of course, no, may mga pwede tayong isolve kagaya nito as training. At meron din sa mga librong to. So, patuloy tayong mag-aral at patuloy din tayong mag-share ng napag-aralan. Please subscribe, like, and share. God bless you and thank you.